may nakachamba na rin sa draw kagabi ng Mega Lotto 645. Napanulunan niya ang abot sa 23 million pesos. At ang winning combination naman nun ay 33, 34, 28, 40, 14 at 8. Congrats Sana mga yung sa ate Visayas kuya. Mindanao, biktima ng ano, no? Nagdaang lindol para makabangon na siya. Kasi yung Visayas Mindanao area. Baka makashare din Baka sa share iba. din. Di ba alam niyo? At saka yung mapag-isipan ng tama kung paano nila gagamitin dahil marami na rin lotto winners na Oo, ubos madami na ako bigaya. na-interview. Yaman, tapos ngayon naghirap All sa out, all Alam mo doon sa na-interview ko sa Tonight with Arnold, doon sa mga nanalo, kalimitan sa nakaubos, yung balato ng kamag-anak. Ay, naku talaga. Kasi walang katapusan. Kasi, di ba, hiyang-hiya ka pag binigyan mo lang ng 100. Yes. May konti kang ano eh, no? Tapos masasanay na Libo. wiwili Hanggang sa na. nawala. Pag hindi ka na nagbigay, galit pa sa'yo. Galing Pinoy kasi ng balato May eh. expectations Kaya talaga. Betong, wag na Si Beto na wala. Si Beto nga may tumatawag na sa bahay nila para dumadi, di ba? Sumami ka ba sa akin si Beto? Dapat ano, Para sa kinabukasan nyo yan. Pepito Manaloto, para matuto sila. Pwede naman sabihin ni Beto, Pag-tips dun. total, nakita mo sa TV, laki-laki nung check niya, hindi ko pa umapa-invest. Okay, pasadahan natin mga aksyon balita sa mga ito, on the reports na. Patay sa security guard matapos na malaglag mula sa ika-4 na palapag ng isang gusali sa Malate, Maynila. Nagiinuman daw ang biktima kasama ang kanyang mga katrabaho na mangyaring insidente. Yan ang ronda report ni Maria Bulaklak Ausente. Maria! Yan, Igan, magandang umaga. Patay ng isang security guard matapos mahulog sa ika-4 na palapag ng isang gusali sa Pedro Hill Vasquez Street sa Malate, Maynila, pasado alas 12 ng madaling araw. Kinilalang biktima na si Felix Pihino, 34 years old at isang security guard. Ayon sa general manager ng pinagtatrabahuan ni Pihino at kamag-anak din ng biktima, nagiinuman lang daw sila at umalis lang ito saglit at naalaman na lamang daw niya na nahulog na ang biktima. Bago bumagsak, tumama muna ang biktima sa isang kotse na nakapark. Nayupi pa ang bubunga ng kotse. Kwento naman ng isang estudyante na iligtas pa daw sana ang buhay ng CQ kung may rumisponde agad sa biktima. Tinutukay pa ng pulisya kung may foul play sa nangyari lalo't di na nagpakita ang iba pang nakainuman ng biktima. Yan muna ang ronda balita mula sa Manila. Balik muna sa iyo, Ikan. Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente. Huli-huli naman sa CCTV kung gaano kaswabe at kabilis nakawin ang mga side mirror ng mga sasakyang nakaparada sa isang bahagi ng Makati. Batay sa oras na kuha sa CCTV camera, pasado alas 4 ng madaling araw, dumating ang mga suspect sakay ng isang taxi sa kalsadang ito sa Makati. Pagparada ng taxi, naiwan ang driver sa pwesto, bumaba ang pasahero at saka dinikitan ang mga sasakyang nakaparada. Nakataxi siya. Dito na niya ginawa ang operasyon. Napakadaling tinungkab ang side mirror ng mga sasakyan na para lang pumipitas ng prutas. Wala pang 10 minuto o segundo. Tapos na ang kanilang operasyon. Kaya buti na nakuha na ng CCTV ang body markings at plaka ng taxi. Sa magitan ng tulong ng mga informante at ng verifikahin sa LTFRB, natuntun GMA News. Natuntun po ng GMA News ang operator ng taxi na ginamit ng mga suspect. Kinilala ang operator, ang driver bilang si Lodovico Relano, pero itinagin ng operator na may kinalaman siya sa pagnanakaw ng mga side mirror. Kaya sa pagtutulungan ng Makati at Antipolo Police, natumbok ang inuuwian ng taxi driver na si Relano sa Kupang, Antipolo City. Pero si Relano wala na sa kanilang bahay at pumasada raw ng taxi ng ibang kumpanya. Patuloy naman paghanap ng mga pulis kay Relano. Mabilis, nila na mabilis yan. hinintay ba na matapos magkakab? Tapos Oo, sumakay sumakay ulit. Siya yung ano eh. Hindi ko nakikita Driver ba yung bumaba? Hindi, yung may pasahero siya. Pasahero. Pasahero, dali-dali bumaba. Tinanggal ka agad yun. Bumalik Tapos sumakay ulit. Ever kung sino yung may dala Ako yung ng mabilis taxi lang ng yan. araw na yun, yun yung may kinalaman talaga din dyan, di ba? Mabilis lang yan. Actually, hindi lang side, ayun. Hindi lang side May mirror sakay, eh. Ay, sa unahan. Passenger, ano. Yun, Pati tapos yung spare marami. tire nyo. Ingatan nyo. Buti talaga may CCTV na sa kalsada, no? Oo lang. Baka minsan Hindi yan, binawan ambag-ambaga ng barangay. Okay, okay. Mas madali pag-ronde. Good investment. Kasi marami tayong nasusolve na Hindi, buti nakita yung plaka. Sana man lang yung CCTV yung talagang Malinaw. HD, no? Yung Mahal na yun. Siguro yun mahal mahal na yun. Baka pagdating na araw, Bidding. Pixel niya kahit i-zoom in mo, malinaw pa rin. Sa pelikula ko lang napapanood kasi yung Di ba nahuli sa Amerika yung mabilis? Ganun satellite yata gamit nila eh. Okay, ronda report tayo mula sa Quiapo, Maynila. Sugatan ng rider ang isang motorsiklo at ang kanyang angkas
matapos umampas ang kanilang motor sa Center Island ng Quezon Bridge. Ayon sa kasama ng mga biktima, lasing po ang dalawa na mangyaring insidente. At yan ang Ronda Report ni Maria Bulaklak Ausente. Nagbabalik, Maria. Yes, Igan, alam mo, common denominator ng dalawang report natin galing Maynila, dahil na naman sa pag-iinom, Igan. At tulad nga ng sinabi mo, tama ka dyan, sugatan nga ang rider at ang kasito sa motorsiklo nang maabutan sa southbound ng Quezon Bridge mag-alas 3 ng madaling araw kanina. Lasing daw sina John Soledad at isang kinilalang Ryan nang dumaan sa paahon na bahagi ng Quezon Bridge. Northbound, nang humampas sila sa Center Island ng tulay at tumilapon sa kabilang lane. Nagulungan pa daw ng isang SUV ang isa sa mga biktima. Habang ang motorsiklo ng dalawa umabot pa ng 50 metro ang layo mula sa mga biktima. Narespondihan naman agad ng mga rescuers ang mga ito at kagad na dinala sa ospital. Walang suot na helmet, Igan, yung dalawa, kaya talagang matindi ang inabot ng mga ito. Paulit-ulit pa rin na paalala lalo na sa mga rider na huwag mag-drive lalo't lasing para iwas disgrasya. Yan muna ang Ronda Balita mula sa Maynila. Igan? Maraming salamat, Maria Bulaklak Ausente. Samantala, isa sa ilalim naman sa re-autopsy ngayong umaga ang labi ng dating nobyo ni former Congresswoman Nanette Castelo Daza matapos muli itong ipasuri ng mga kaanak ni Noel Orate Sr. Nagdesisyon ang anak ng biktima na dalhin ang labi ni Orate sa Philippine General Hospital para sa autopsy na pangungunahan ng kilalang forensics expert na si Dr. Raquel Fortun. Duda raw kasi ang pamilya Orate sa katwiran ng nakapatay na si Bulacan Board Member Romeo Alan Robes na self-defense lang ang dahilan niya para mapatay ang biktima matapos umana itong mang-hostage. Nagtamo ng 5 tama ng bala si Orate. Hindi pinapasok ang media sa morgue kung saan isasagawa ang re-autopsy at inaasahang matatapos ang re-autopsy ngayong tanghali. Isinumite na ng pamilya ni Orate ang cellphone nito sa NBI para isailalim sa forensic analysis. Samantala, sa Carcar, Cebu naman, patay isang taong gulang na batang babae matapos umunong malunod sa isang balding tubig. Nakita na lamang ang batang si G. Mika sa loob ng banyo at naghihingalo na. At kwento ng lola ng biktima ilang oras na bago naganap ang insidente, nakita pa raw niya naglalaro ang bata sa kanilang sala. Hindi raw niya namalaya na nakapasok na pala ng banyo ang bata at narinig na lang ng lola na umiiyak na ang kanyang apo. Dead on arrival sa Carcar District Hospital ang bata. So sad, so sad. Naglalakad na yung bata. Kung sundan mo lang naman yun, mas mabilis ba lumakad sa'yo yung bata? Alam mo, minsan nga kahit medyo malaki-laki na pag pumasok ng banyo, wala ko personal napraning ako kasi yung mga nababago kang ulo, dulas-dulas. Kaya kailangan medyo silip-silipin. Kaya kung walang bantay, pwede naman gumawa ka ng makeshift na yung parang pen. Ay, yung parang harang lang. Parang hindi sila naman Walang mga yaya, sila Exactly. naglalaba lahat. So, pinapabayaan. Kaya nga maraming batang kali. Wala namang mag-aaral. So, narinig nila yung boses. Narinig, alam nila okay pa. Pag di nila narinig sa kalwa. So, kasi baka nung edad, nag-e-explore talaga yun. Ay, talaga. Lahat sinusubo. Diba? Lahat Exactly. Kaya dapat may isang lugar lang na doon na lang siya. Kahit trapal lang yun, di ba? Hindi naman. Hindi naman siya Wala niyo maisip na ano yung kontador. Ang kontador kasi susobra. pwede. Minsan nga, nag-experience ako ng emergency dati sa isa Avenue. Nung araw na isang beses lang, isang araw lang ha, 3 ang sunod-sunod bata. Lahat may 25 sa ilong. Oh, yan na, oh. Sabi ko, ano ba yan? Araw-araw pala, laging meron silang bata na, hindi kasi ginagano. Kung ano-ano kasi minsan siya. Ang basa atin yung baby. Try mo kumamaya. Jelly bean. Jeez. Jelly bean. Tapos sa x-ray, yun nandito. Oh my goodness. Chatsaniin lang naman yun. Pero Hindi abot dito. Ay, malo na. Ano? Ayan, huli. pasok ang huli. Yan ang Huwag mo pasok suggest. talaga. Pamari. Huwag na. Samantala, narito naman ang mga balita sa impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Balik impeachment court ang witness na si Annabel Chongson, manager ng Philippine Savings Bank, Katipunan Branch. Sa kanyang pagsalang sa witness stand, inusisa siya ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa umunoy ugnayan ng kanyang pamilya at ng angkan ni Iloilo Representative at Lead Prosecutor Neil Tupas Jr. Sa pagtatanaw ni Estrada, lumalabas na pinsan pala ni Chongson si Obet Buenaflor Armada na running